Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? It's a beautiful morning. Magandang araw po sa inyong lahat. We are happy, we are thankful, we thank and praise God. Ang ating pong umaga ay laging mabuti, maayos, at alam ko best friend, ikaw ay happy. Yes, nagandang umaga. Ako po ang iyong best friend, Teacher Lily Garcia. Makakasama po ninyo ako sa loob ng 1 oras dito po sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. At sa araw na ito, although hindi na po tayo October 11, pero nung October 11 ay nag-celebrate po ang buong mundo ng tinatawag na Girl Child Protection. Ayan, International Day of the Girl Child. Yan po ay noong October 11. Pero yung October 11 po ay Sabado. La 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 la. Ayan, kaya ngayong araw ay ating pag-uusapan ang girl child. Ano ba yung girl child? Diba? Alam natin, babae na bata. Yan po. At titignan natin, bata, babae, ano ang nagpapalakas, no? Pagpapalakas natin at gusto nating ma-recognize ang mga batang babae. Paano natin silang maproprotektahan? Sila po ang mga susunod na mga leaders ng ating bansa. Sila ang susunod na mga magtataguyod ng mga pamilya. Ayan. At sila, yung mga girl child, yung mga batang babae, ang susunod na mangunguna sa lahat po ng gawain at ekonomiya ng ating bansa. We're not saying na mas magagaling sila sa mga kalalakihan. No? Ang punto natin, ang mga batang babae, dapat bigyan natin ng protection. At ngayon po, yan ang ating pag-uusapan kasi sila yung mga future. Sila yung mga kinabukasan ng atin pong bansang Pilipinas. Kaya wag po kayong alis. Masaya ang kwentuhan po natin ngayon. And for all you know, meron kang malalamang bago, ha? At syempre, gusto natin, meron kang laging take away pag uwi mo o pagkatapos ng ating programa. Kaya wag po kayong alis. It will be a great time of kwentuhan dito sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Sasabihin sa iyo ang nadarama ng puso ko nang makilala ka. Ako'y nagbago, nagkaroon ng saysay ang buhay ko.
Patuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. As I've mentioned earlier, hindi po October 11 ngayon, pero ngayon pong October ay maraming mga celebrations na ginagawa nationally and internationally. At isa po dyan sa mga pinagdiriwang natin at binibigyan natin ng recognition ay ang tinatawag na International Day of the Girl Child. So, araw po ito para bigyan natin ng pansin, yung pong ating mga batang babae at kung ano ba yung kanilang mga pangarap, ano yung mga challenges na mayroon sila at alamin din po natin ano ang kanilang mga karapatan. Kasi kung minsan, ang isip natin, ang karapatan para lang sa mga adults, yung mga ibang karapatan, wala na. Pero remember, meron po tayong karapatan ng mga bata. So, kasama sa mga karapatan nila, yung sila makapag-aral, mabigyan ng pangalan, maipanganak. Kasama po sa mga karapatan ng mga bata yan. So, ano ba yung tinatawag natin na girl child empowerment? Bakit big deal sa atin po ngayon? At kahit pa yung ating mga cases o mga instances ng mga walang empowerment o kaya mga kababaihan sa ibang mga bansa ay hindi talaga nagkakaroon ng karapatan. Mayroon pa rin pong mga bansang mga ganyan na hindi binibigyan ng karapatan ang mga batang babae. Anyway, pag sinabi po natin na girl child, ang ibig sabihin po niyan ano ba yung pumapasok sa isip natin, anak, ate, estudyante, pero ano nga ba yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po niyan, kapag sinabi natin na girl child, yan po yung mga batang babae na mula pagkasilang hanggang adolescence age. At pag adolescence age, umaabot po yan hanggang 13, 14, 15, yan, adolescence po yan, 16. So, bibigyan natin sila ng power, empowerment, magbibigay yan ng lakas ng loob para sa mga batang ito. Mag-aaral sila, at mabibigyan sila ng boses. Yun. Okay, mamaya meron tayong halimbawa dyan. So, kabilang po dito, yung karapatan ng mga batang yan, yung mga batang babae na yan, na sila ay makapasok sa school, makapag-aral sila, maging malusog sila, mabigyan sila ng proteksyon laban sa mga pwedeng mang-abuso sa mga bata o sa kanila, And of course, yung pong pagkakataon na sila ay makasali sa kung ano yung mga sa society natin, Hindi natin sila binabaliwala, yun ang importante. Ngayon, sa lahat ng ito, gusto po nating maiangat at maitaas yung tingin natin sa mga batang babae. Ibig sabihin na sila ay may abilities, sila ay kailangang irespeto, meron silang dignidad, kasi galing din sila at gawa rin sila ng ating Panginoon, hindi lang naman mga lalaki. Kung ikaw ay katulad ko na baby boomer, best friend, lumaki tayo, na ang tingin po natin, pinalaki tayo ng ating mga magulang na ang mga babae ay laging sumusunod sa lalaki, 'di ba? Sa pamilya, ganyan. At ang lalaki ang ama ng tahanan at ang babae ay joke ko lang. Liig. Anyway, joke lang yun. Joke lang po yun. Anyway, so ganun, yung punto natin, kung merong protection na provide para sa mga kalalakihan, meron din dapat protection na i-experience sa mga babae at nararanasan nila at nakikita nila na ginagawa sa kanila. Yun ang importante. Maprotektahan yung kanilang karapatan, maprotektahan yung kanilang mga yung pag-aaral nila, magkaroon sila ng pantay na karapatan na sila ay makapag-aral at makuha yung pag-aaral, yung kurso na gusto nilang tapusin. Yan. Of course, lahat naman tayo galing tayo sa Panginoon. After all, sabi po sa Galatians, chapter 3, verse 26, sabi po dito, "For ye are all the children of God by faith in Christ
Jesus. So, sapagkat lahat ng mga anak po natin ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. I-qualify natin ha. Sabi po dun sa verse natin, sila ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat po tayo ay nilalang ng Diyos. Yan. Dito, yung punto po natin dito sa Galatians, no? Sila ay anak ng Diyos kasi nanampalataya sila kay Kristo. Yan. So, ganun, no? So, bakit nga ba ito mahalaga? Lalo na po sa mga batang babae dito sa Pilipinas. Yan ang babalikan nating kwentuhan dito sa ating program. Gising, matamis, ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And listen to the music. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And joy is shared. Turn your lights down low. Oh, yes, turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin po natin, ano? Dahil po sa October 11 bilang buwan ng or International Day of Girl Child. Yan. At ang tanong natin kanina bago po tayo nag-break, ano? Bakit mahalaga na ang araw ng International Day of Girl Child ay ipagdiwang po natin o aalalahanin po natin sila, itong mga batang babae, ano? Specifically, mga batang babae. Ito po. Kasi, ito po yung mga salient points, no? Ayon po sa Philippine Statistics Authority, noong pong 2024, no? 38.2%, ang taas, no? 38.2% ang mga bata na nagtatrabaho sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa 100 na bata, 38 po ang nagtatrabaho. Yan. Isa sa bawat Pilipino na babae na nasa edad ng 15 years old hanggang 19 years old, ito ang masakit, nabubuntis. 15 years old hanggang 19 years old. Isa sa bawat 10 Pilipino. Isa sa bawat 6 na batang babae ay ikinakasal sa edad na 18 years old. Yan po ang sabi ng UNICEF, no? At ang sabi po ng Department of Health, ang teenage pregnancy o yung mga nabubuntis na mga teenagers po, pag sinabi natin teenagers, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, yan, mga teen, ano? 35% nung pong 2022. Yan ay ayon sa Department of Health. So, ibig sabihin, sa 100 na babae na teenager, mga teenagers. So, kung merong 100 na teenagers, 35 sa kanila ay nabuntis or nabubuntis sa edad na teenage years. Tapos, hindi lang po yan. Ayon din sa Department of Education at saka ng TESDA at saka ng CHED, mayroon pong gap sa education. Ito, napag-usapan na natin ng several times, no? Ngayon, talagang pinapatunayan po ng mga datos, na yung grade 4 po natin ay equivalent sa grade 2. 69%. 69 lang po sa mga nagtatapos, ang mayroong functional literacy ability. Ibig sabihin, nakakabasa sila
at naintindihan nila kung ano yung kanilang binabasa. Mababa po yun. Although hindi naman pantay-pantay, hindi naman lahat pare-parehas, no? Like, again, based on the statistics, sa Benguet, pinakamataas po ang functional literacy ng mga estudyante doon at 92%. Pero overall, sa buong Pilipinas, generally speaking, 69% lang po ang functional literacy natin. So, internationally, Pilipinas yan, ano? Yung mga data na sinabi natin, Philippines. Ngayon, dito po sa UNICEF, yun na nga, 1 sa bawat 5 bata nakakaranas ng violence habang sila ay lumalaki. Ano yung mga violence na yan? Maraming klase ng violence. Kung sila ay nakatira sa isang environment na magulo at lagi ang violence, involved po sila dyan at kasama sila dyan. Kapag sa loob ng bahay, sila ay nakakaranas ng physical abuse mula sa kanilang magulang, violence pa rin po yun ang ibig sabihin. So, well, these are statistics na hindi po pwedeng babaliwalain, di ba? At gusto natin ay magkaroon ito ng pagbabago. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga ganitong araw ng pag-alala, ano, o kaya celebration. Para nang sa ganun, makafocus tayo sa more important na nakikita po natin. So, International Day of Girl Child. Ayan. So, well, of course, sabi po ng Proverbs chapter 31 at gusto nating ipaalala dyan, ano, she is clothed with strength and dignity. She shall laugh at the time to come. Siya ay nababalutan ng lakas at kadakilaan, mga babae. Siya ay kikiligin sa mga darating na araw. Ang galing ng translation ng laugh, no? Kilig. Talaga naman ito. Sino ba nag-translate nito? Ano? Hindi po ako, pero kinopya ko lang po ito. Siya'y kikiligin sa mga darating na araw. Yes, of course, gusto natin maprotektahan yung ating mga girls, no? Yung ating mga anak. Pero, kapag nabigyan ng pagkakataon, ano nga ba yung mga benefits na pwedeng ma-experience sa mga batang babae para sila'y maramdaman nila na sila ay empowered. So, kapag ikaw ay isang girl child at empowered ka, winner ka sa pagbabalik ng ating program. Gising, matamis ang buhay! Wala ka talagang kadala-dala, no? Tama na, Polo, tama na. Pag sinabi kong dito ka lang sa bahay, dito ka lang, ha? Asawa lang kita. Ako ang lalaki dito sa bahay, kaya susunod ka sa akin, ha? Naintindihan mo? Kundi makakatikim ka pa ng mga ganito. Oops, pare, mali yata yung ginagawa mo. Kaming mga babae ay hindi, kundi minamahal. Huwag mo ikatwiran na babae lang kami, kaya dapat kaming sunod-sunuran sa inyo. Ang babae ay nilikha ng Diyos upang may katuwang kayo sa buhay, kaya ibigay mo ang respeto na dapat sa amin. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend teacher Lily Garcia pa rin ang inyong kasama po at nandito ka sa ating palatuntunang Gising, Matamis ang Buhay. Ngayong araw ay pinag-uusapan natin ang International Day of Girl Child at kung papaano ang ating mga batang babae ay mabigyan ng empowerment. Ayan. Kapag ang isang batang babae ay mabigyan po ng empowerment, no? Mabigyang lakas, maprotektahan ang ating mga batang babae, syempre sila ang winner. At kapag winner ang mga girl child, ang mga batang babae, winner ang ating bansa. Yan. Generally speaking po yan, no? Kasi, tingnan po natin, no? Anong mangyayari kapag susuportahan natin yung atin pong mga anak na batang babae? Ang focus po natin ngayon ay hindi po kalalakihan na anak, no? Anak na mga kababaihan. Mabuti nga dito sa Philippines, no? Ina-identify. Kasi tayo, basically, we are a matriarchal family. We are a matriarchal country.
pala. Ibig sabihin, malaki ang suporta na ibinibigay sa mga kababaihan. Empowered ang mga kababaihan po natin. Si tatay, binibigyan niya ng karapatan si nanay na humawak ng pera. Empowerment yun. Kasi meron pong mga bansa, ang mga asawang babae ay hindi humahawak ng pera. Meron dito sa atin, 'di ba, uso ang mga sales girls ng mga babae, 'di ba? Kasi meron pong mga bansa na ang nagtitinda mga lalaki. Opo, sa Israel po, mga karamihan ng tindero doon 99% lalaki. Karamihan. Okay? 99%. Kung meron man mga babae, mga Pinoy, sa mga malls, mga ganon. Pero usually, pag pumunta ka sa ang mga nagtitinda, mga kalalakihan. Okay, Israel, Dubai, ganun din po. Sa Dubai, marami mga Pinoy na mga nagtitinda doon. Anyway, so, pag nabigyan po natin ng pagkakataon ng mga batang babae na ma-empower at mabigyan sila ng karapatan, kapag empowered po sila, ang nangyayari, mas mataas po ang tsansa na sila'y makapag-aral at makapagtapos. Wala na po tayo doon sa panahon na ang mga babae ay hindi priority na pinag-aaral. Halimbawa, meron kang 3 anak. Yung panganay mo ay lalaki, pinag-aaral mo. Yung pangalawa, babae, hindi mo na pag-aaralin. O baliktarin natin, babae yung panganay, lalaki yung pangalawa, hindi pinapatigil mag-aral yung babae na panganay, pinagpapatuloy na mag-aral yung lalaki na anak, no? Wala na tayo dun sa ganong stage. Although meron pa rin, Meron pa rin. Pero hindi na kasing lala nung siguro mga 60 years ago, 50 years ago, 80 years ago or 100 years ago, no? Ganon. Ang priority na pinag-aaral ay ang anak na lalaki. Ngayon po hindi. At salamat din kasi ang ating bansa, marami ng mga state universities, marami ng mga paaralan. Nakakarating ang National High School kahit sa mga malalayong barangay. Hindi po katulad noong 50 years ago. Kung gusto mong mag-aral, kailangan may pera ka kasi papadala ka sa Maynila para mag-aral. Ngayon, pwede ka nang mag-aral kahit nandito ka sa probinsya kasi yun na nga, marami ng mga eskwelahan na available dito. Yan. So, statistically, mas marami po ang mga batang babae ngayon ang nakakapasok sa paaralan. Yan. At statistically, tumataas din po ang bilang ng mga kababaihan na nagtatapos ng kanilang pag-aaral. Alam nyo, malaking factor po yung edukasyon. Yung pong pagyaman ng isang bansa ay nakikita po yan sa paglago ng edukasyon at pagdami ng mga mamamayan na nag-aaral. Yun po ang importante. Ngayon, kapag na-empower po natin ang ating mga batang babae, aside from nakakapagtapos sila at meron silang tsansa na mag-aral at makapagtapos ng pag-aaral, mas mababa din ang possibility na mabuntis at maabuso ang mga batang yan. Kasi alam nila kasi matututo sila. Pag sila educated, kapag sila po ay makapag-aral, alam nila kung ano yung tama, kung ano yung mali. Diba? At dahil dyan, sila ay maglalakas ng loob na i-declare kung sila ay naaabuso. At alam nila kung papaanong protektahan ang kanilang sarili para sila ay hindi mabuntis. Meron ako nakitang isang reel ng isang kabataan. Iba na pala yung mga terms ngayon, yung mga language sa mga kabataan, yung salitang bembang pala ngayon, ang ibig sabihin pala nun ay sex, Pero yung stand ng batang ito, walang bembang hanggang makatapos ng pag-aaral at hanggat hindi makapag-asawa, yun ang kanyang stand, walang bembang. So, pag nakapag-aral ang isang bata, walang bembang. Alam niya na dapat walang bembang. Okay, ayan. So, ganun, At the same time, kapag ang isang bata ay nabigyan po natin ng proteksyon, nakapag-aral, so bababa yung bilang ng teenage pregnancy, bababa ang porsyento ng mga bata na aabusuhin. Kasi alam niyang protektahan ang kanyang sarili. At the same time, kapag binigyan po natin ng empowerment ang ating mga kabataang babae, yung ating mga batang babae, sila ay magiging mas
tiwala sa kanilang sarili. At the same time, magiging very productive citizens po sila ng ating bansa. So, magmamanifest po yan. Fast forward tayo kapag ang mga batang yan ay lalaki na, magiging adults na, at sila ay magpapamilya na, no? Dahil sila ay nakapag-aral, dahil prinotektahan nila ang kanilang sarili, no? Marunong silang protektahan ng kanilang sarili at hindi sila nabuntis ng maaga, no? Pag sila ay nagkaroon ng pamilya, may trabaho sila. So, mas maganda ang kanilang kikitain. Ayan. At dahil mas maganda ang kanilang kikitain, ang buong bansa po ay madadamay. Titibay ang ating economy. Yon ang ibig sabihin yan. Halimbawa, yung isang batang babae na prinotektahan natin ngayon, nag-aral. Nag-aral ng nursing, kahit gaano kahirap, naghanap ng scholarships. Marami namang scholarships actually. Kailangan lang maghanap yung mga bata, no? Marami yan sa online, nakikita mo sa mga eskwelahan, may mga scholarships sila. Sa mga universities, no? May mga sa mga bulletin boards nila, naglalagay sila doon ng mga scholarships, no? Kung ano yung mga available na scholarships. CHED, TESDA, mayroong mga ganyan. So, halimbawa, nakapag-aral ng nursing. Kunwari lang, nursing po. Yan. So, tutulong siya sa community. Kahit pa sabihin mo, best friend, kahit pa yung volunteer work lang. Alam mo, yung malaking tulong yun, di ba? Nag-aral siya ng nursing. Ibig sabihin, yung nurse na yan, marunong dapat mag-injection. Kung sa mga barangay, mga simpleng mga issues sa, kunwari sa health center, volunteer siya doon. Malaking tulong yun sa community. Hindi lang yun. Dahil siya ay nakapag-aral ng nurse, mas mataas ang tsansa na siya makapasok sa trabaho. At mas mataas ang tsansa na siya ay kikita at maghahanap buhay. So, yun yung point natin, no? Nurse yun. Kapag ang isang batang babae ay nakapag-aral ng skills, ano yung mga skills na yon? Pagluluto, pananahi, welding. Marami na pong mga babae ngayon, mga electricians na rin po. Meron na rin mga babae ngayon na mga karpintero. Yung mga ganon, no? Sa atin kasi medyo hindi pa tayo open sa ganon, no? Feeling natin pag karpintero dapat lalaki, pag electrician lalaki. Pero alam nyo ba, welding ganon din. Ito lagi kong sinasabi, welder, magandang trabaho ng babae. Ayan. Bakit? Kasi again, based on studies, ano po, yung kamay po natin ay mas steady yung kamay natin compared sa mga kalalakihan. Hindi ko po sinabi yan, no? Nabasa ko lang yan sa isang article, no? So, welding is a very good alternative profession para sa mga kababaihan. So, yon ang mga dahilan kung bakit dapat i-empower po natin ang ating mga babaeng bata. Yan, mga batang babae. Kasi meron pupuntahan yung ganyang klase ng protection na ibibigay po natin sa kanila. Balikan natin ang mga kwentuhan natin kung ganyan pala kahalaga. Paano naman po natin, yan, paano silang makakatulong sa ating bansa bilang mga mamamayan. Dito yan sa pagbabalik ng ating program. Gising, matamis ang buhay. Ay, nako. Babae lang ako at wala akong magawa. Wala kang magawa dahil pinapayagan mong saktan ka ng asawa mo. Kaya ko bang lumaban doon? Lalaki yun. Malakas yun. Kaya tinatanggap mo na lang gusto niyang gawin sa'yo, ganun ba? Ganun na nga. Duwag ang asawa mo. Yung mahihinang babae lang na katulad mo ang kaya niya. Hay nako, bigyan mo ng ultimatum yan, ha? Ano mang ibibigay ko doon? Sabihin mo sa kanya, sa susunod mong saktan ako, sa presinto tayo magkikita. Huwag mong payagang saktan ka at mawalan ka ng respeto sa sarili mo. May magagawa ka kahit babae ka. Huwag kang matakot. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio.
Patuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Ikaw ay nandito sa 1143 DZMR. Tayo po ay member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nakikinig ka pa rin sa ating pong program at ngayong araw ay pinag-uusapan natin ang ating mga batang babae. Paano natin silang pwedeng bigyan ng empowerment at the same time, papaanong tayo bilang mga nag-aalaga sa kanila, bilang mga guardians, mga parents, mga nanay at mga tatay, papaano natin sila matutulungan? Papaanong tayo bilang mga mamamayan ay makakatulong sa kanila? Okay, of course, tayong nagpapadala sa kanila sa eskwelahan. Ang gobyerno natin ay nagpro-provide ng mga schools na libreng pwedeng pasukan ng mga batang ito, no? Tingnan po natin, simulan natin sa pamilya. Sumila natin sa pamilya. So, paano susuportahan ang ating anak sa pamilya? Well, of course, importante, turuan natin sila ng manners and etiquette. Bilang magulang, ituro natin kasi tayo yung unang teachers, no? So, turuan natin ang ating mga anak na matuto silang rumispeto, na hindi sila lumaking sinungaling, na meron silang integrity sa kanilang buhay. Nakikita po yan sa lifestyle po natin sa bahay. Yan. So, tayo yung unang nag-educate sa mga anak natin, no? Yung mga batang babae na yan. So, suportahan natin yung education ng ating mga anak na babae. Huwag lang tayong dun sa lalaki, yung sabihin mo na, huwag ka na lang mag-aral, anak, mag-asanap ka na lang ng ng mayaman na mapapangasawa mo. Di ba? May mga ganong mentality ang mga Pilipino eh. Huwag ka na mag-aral, maghanap ka na lang ng mayaman na mapapangasawa mo. O kaya, yes, pag-aaralin yung anak. Mag-aral ka para makahanap ka ng mayaman. Laging mayaman yung punto natin, no? Bakit di ba natin pwedeng sabihin na mag-aral ka, magtrabaho ka, at pag-pray mo na magkaroon ka ng tamang mapapangasawa. O, pinagpipray ang asawa eh. Oo, pinagpipray. Ayan, kaya siguro hindi nakakapag-asawa yung mga anak ko. Hindi ko pinagpipray. Hindi. Yun, talaga. Importante, no? Pinagpipray po natin yung ating mga anak. Yan. Kahit po yung kanilang future family, future spouses, isama po natin sa prayer po natin. Di ba? Remember yung 5-finger prayer natin? Oh, anyway. Sa bahay, ganun ang pagsuporta natin. Paano kung walang pera? Oh, pangarap ng anak, no? Gusto ko maging piloto. Pero hindi kaya ng magulang ko. Maraming mga possibilities, no? May mga possibilities. Dahil hindi kaya magpaaral ng pagiging piloto, ano yung alternative? Ano yung alternate na kurso na pwedeng kunin ng batang yan? O yung iba po, para makapag-aral, ay nagsa-self-study o kaya working student, nag-aaral sa gabi, nagtatrabaho sa araw. Sa Amerika, uso po yun, no? Dito kasi sa atin, hanggang college, pinag-aaral ng magulang. Sa Amerika kasi hindi. Saka, kahit po sa ibang mga bansa, uso po yung maghahanap sila ng scholarship. Tapos, dahil may scholarship, wala silang babayaran. So, allowance na lang. Yung iba pang scholarships, pati allowance. Meron din naman sa atin yun DOST. Pero, no takers. I remember, yung isang kakilala ko din, DOST scholar, pumasa. Pero hindi niya gusto yung mga available courses. Alam niyo po, eto explain ko lang ng konti, Yung pong mga kurso na ino-offer ng DOST scholarships, no? Ito yung mga scholarships na may allowance na 8,000 isang buwan, 10,000, may allowance ka na 4,000 na libro bawat semester, may pamasaheng ibibigay sa iyo, bus papunta sa bahay niyo, papunta sa eskwelahan na pinag-aaralan mo kung ibang province, ibabalik sa iyo yung bus ticket mo. Ayan, at the same time ay libre ang tuition fee mo, libre lahat, no? Libre lahat. Yung mga kurso po na open sa DOST scholarships, yun po actually ang mga kurso na kailangan ng ating bansa. Yun ang mga kurso na kailangan ng ating bansa. At syempre dahil yan ay DOST, Department of Science and Technology, karamihan ng mga kurso doon sa Science and Technology. Ganun yon.
Pero meron pa rin namang ibang mga klase ng scholarships. Ang importante, ang batang babae na anak natin, gina-guide po natin sila kung ano yung tama. Di ba? So, sa pamilya, suportahan natin yung education ng ating anak na babae. Turuan natin sila ng self-worth. Na sabihin natin, ikaw ay babae, ito ang mga karapatan mo, ganito ang dapat mong gawin. Yun, ganun, pinoprotektahan natin yung ating anak, no? Ngayon, usong-uso na rin po yung tinatawag na VAUSI, Violence Against Women, no? So, meron na ring proteksyon ng mga bata against violence na ginagawa sa kanila. Sa school, paano naman natin pwedeng protektahan at bigyan ng empowerment ang ating mga batang babae? Ayan. Sa school po, dapat meron tayong safe space na tinatawag. Bigyan natin sila ng leadership training para sa mga girls. Hindi lamang po leadership training para sa mga boys. Nako-convict tuloy ako dito sa topic po natin, no? Kung ano-anong mga pinagpapagawa natin sa mga bata, pero kailangan nilang magkaroon ng training on leadership. Bigyan natin sila ng mga activities na lalabas yung kanilang abilities, no, na maggamit nila yung mga at ma-discover natin yung mga hidden abilities ng mga batang yan. Because for all we know, yung bata na yan, pagdating ng araw, magiging leader. Pero paano kung hindi mo nabuksan yan o hindi mo na-discover? Oo. Kung minsan ang tingin, ito, error ito ng mga tao, no? I would say, kung minsan ako din, ganun na nangyayari. Tumitingin tayo sa panglabas na katauhan ng isang tao. Pag maputi ang balat, maganda, di ba? Kung minsan, mga ganun tayo, ano? Pero we forgot na kahit yan ay ibang kulay ng balat. Kasi tayo, discriminating tayo, aminin natin. Pag maitim ang tingin natin, pangit. Di ba? May ganun tayong mentality. No? Pag gusgusin, tingin natin walang alam. Magugulat ka na lang, galing pala nito. Di ba? So, dapat, pag nakakita ka ng mga ganun, look beyond what you see. Look beyond what you hear. Look beyond what is not said. Yan. Oo. Look beyond. Ibig sabihin, tumatagos yung tingin mo. Oo. Medyo kailangan mo mag-practice dyan, best friend. Ito example ko, no? Tingin natin kapag itim ang kulay, pangit, marumi. Ewan ko kung napansin ito ng mga classmates ko na mga galing Jamaica. Meron akong classmate na dark brown ang kanyang kulay. Jamaica. Let's see, sa Africa, Zambia. Ayan, Zambia. Black. But you have to look beyond their skin para makita mo yung beauty nila, yung kapugihan nila, kung pogi at ganda ang pinag-uusapan. You have to look in the heart, yung mga ganon, no? So, ganun din yung mga anak po natin. Tignan po natin kung saan ba sila. Lumikha tayo ng safe spaces para sa kanila, no? At mag-provide tayo ng mga leadership trainings para sa mga kababaihan. Sa community, isama natin po sila sa mga advocacies natin. Huwag natin silang pabayaan na hindi isinasama. Yan. Dapat kasama sila sa mga awareness events, sa mga forum, mga anti-violence campaigns, no? Kahit po sa loob ng klase lang, sa loob ng school, dapat merong mga ganon, no, na mga exposure ang mga batang ito. And maganda rin if they will be given the chance and opportunity na lumabas ng kanilang classroom, ng kanilang bahay. Kasi aminin po natin, kapag exposure ang pinag-uusapan, ganito ang nangyayari. Ang parents, ilalabas yung anak. Ito, malapit na ang 1 week na lamang po, ay magkakaroon ng holiday ang mga public schools at may mga private schools na rin po, kasama na kami, na walang pasok mula October 27 hanggang 31, walang pasok. No? Walang pasok. So, yan yung opportunity. Wag lang beach ang pupuntahan. Wag lang mall ang pupuntahan. Okay, maganda yung beach kasi marami kang matututuhan doon. Dadaan ka sa bundok, mga puno, mga ganyan. Make it a travel of experience. Huwag nakatutok sa cellphone. Ayan ha.
So sa community, isali natin ang mga anak natin, yung mga batang babae sa mga awareness events, sa mga forum, pasalihin po natin sila. Sa social media, ayan, sa social media, let us share their stories of hope. Ganda yun, no? Huwag fake news o kaya mga memes, huwag ganun, huwag nang ganun, no? Ayan, o kaya yung mga nagdi-discriminate, huwag na. Oo, huwag na. Huwag na. Iwasan po natin at i-identify natin sa mga anak po natin yan. And bilang mga mamamayan ng Pilipinas, siyempre gusto po natin, suportahan ng ating bansa ang karapatan ng mga bata against, eto number 1, child marriage and abuse. Kung minsan nang umaabuso sa anak na babae ay kasama sa bahay, tatay, uncle, lolo. So dapat po turuan po natin sila na protektahan yung kanilang sarili, no, na ilabas at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ayan, no, bilang mga suporta sa ating pong mga anak na babae, batang babae. Anyway, hindi ko alam kung nabalitaan mo o narinig mo, best friend. Yung isang balita last week, October 10, ayan, October 10, ay merong isang Manila councilor, hawak po dito yung balita, kinuha ko ito sa GMA News. Isang Manila councilor ang umakusa sa kasama din niyang konsehalang Manila ng sexual harassment. Actually narinig ko yung video ng kanyang protesta. Bakit? Kasi nakaramdam siya ng pambabastos ng isang councilor na ang pangalan ay Ryan Ponce. Oo. At repeatedly, ang harassment na ginawa, sexual harassment na ginawa, hindi naman kailangang halikan mo para ma-accuse ka ng sexual harassment ngayon. Yung mga parinig, harassment na po ngayon yun. Kahit ngayong yung ganon, bawal na yung ngayon best friend bawal na. Ito ang ginawa, nakipag-handshake, tapos ang statement niya, dinutdot yung kanyang palm. No? Sexual harassment po yun. Huwag niyo pong gagawin yun. Ngayon po, ako lang, tanungin niyo, itong counselor na ito, si Ryan Ponce, ay hindi lang, nag-sorry kasi siya Pero dapat ito, maprotestahan para tumigil siya sa kanyang ginagawa. Because for all we know, practice po niya yan, hindi lang dun sa counselor na si Eunice Castro, no? Sabi ni, Castro, shame on you for treating us women like objects. Sabi niya, wala naman akong pinakitang hindi maganda sa'yo, bakit mo ako binabastos? Sabi niya. So, si Castro sa kabalita, dinitalya po niya kung ano yung mga instances na siya ay nakaramdam ng pambabastos na galing sa city councilor, no? Yun yung isa. She wanted to shake hands. For instance, Castro said that she wanted to shake hands with Ponce, but the latter poked her hand. Yun nga, dinutdot ang term niya, Gusto lang naman kitang batiin na ang galing mong magsalita. Sumenyales ako sa iyo ng high five. Binaba ko. Anong ginawa mo? Dinutdot mo na naman ang kamay ko. Sabi niya, I just wanted to greet you because you spoke so well. I signaled to you for a high five. I lowered it. What did you do? You poked my hand again. Ayan. So, yung mga ganong klase, alam niyo yung sabi ni Councilor Eunice Castro, ang sabi niya dito, marami ka ring binurang random message sa akin, katulad ng naka-see-through ka kanina. Ganun sinasabi sa text message, naka-see-through ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot mo kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Imagine, mga ganun, makatanggap ka ng mga ganun. Ay guys, kids, iingat kayo kayo mga teenagers, kung minsan may mga ganyan kayong even between couples, yung husband and wife, yun yung sinasabi ko sa husband, teka muna, sexual harassment yan di ba? Ayan. So mag-iingat tayo talaga. Opo, ayan. Let your light so shine before men that they may see your good works. Kumusta naman ang good works mo? At yung good works mo, that will glorify our God
which is in heaven. Yan po ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 16. Paano magniningning ang ilaw mo, best friend, sa harapan ng mga tao kung wala naman silang makitang mabuti sa'yo? Huwag natin gagayahin yung konsehal na yan ng Manila, ha? Nako, ngayon po, kakatakot. Kasi ang mga babae marunong na pong magsalita. Hindi po katulad 50 years ago na itinatago nila yung mga ganyang klase ng mga pangyayari sa kanilang buhay. At ngayon, mga best friend, sa ating huling bahagi, pakinggan naman natin mamaya yung ating pabaon verse. Ingat ka dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Pagbati Corner! Nais nating batiin ang lahat ng ating mga best friends na sumusweldo sa araw na ito. O, diba? Papansit ka naman dyan, best friend. Ako, masarap ang pansit, kabagan. Masarap din naman ang pansit. Ano bang tawag doon? Yung may sabaw? Oo. Whatever, basta pansit. Yan, masarap po, no? Kaya kung ikaw ay nagsa-celebrate din ng birthday ngayon, okay din lang ang pansit kahit wala pang ang gulay di ba? O nasubukan mo na ba ang pansit na may sardinas, no, sa halip na manok? Sardinas, masarap din. Subukan mo. Medyo may lagyan mo pa ng konting anghang-anghang. Okay. Happy birthday to you. Best friend Kat Sarsonas. Happy birthday. Tita Magudayao, Gemma Bulanadi, Violando Jaime Ligsay, Clara Mes Santos, Lara Abigail Meneses. Happy birthday sa inyong lahat. Ang prayer natin, pagpalain kayo ng Panginoon at biyayaan kayo ng malusog na buhay, masayang puso, tahimik na puso, masayang pamilya, yan ang importante. At syempre, malusog. Gusto natin happy everybody, very happy. Kasi kapag masaya ka, masaya din ako. Di ba? Naku talaga naman. Let's make life simpler. Oo. At wag masyadong umiinit ang ulo mo, kapatid, kapag napapanood mo ang mga kwento tungkol sa korupsyon sa ating buhay. Pero talagang talamak ang korupsyon. Magandang ang ituro sa mga bata ngayon, Hindi ba, usually meron tayong word for the day, o kaya word of the day. Ayan. Ano yung mga big words po natin? Baka pwedeng ibigay natin na collusion. Ano ibig sabihin ng salitang collusion? One word lang yan. Connivance. Yan. Kasi yung mga usong salita ngayon. Corruption. Ano ibig sabihin ng corruption? Greed. Ayan ha. Ano pa? Public works. Ano ibig sabihin ng public works? For all you know, hindi alam ng mga bata ang ibig sabihin ng public works. Di ba? Papaanong isulat ang 89 billion na hindi na 89B kundi yung figure? Ilang zero ang mayroon sa 89 billion? Baka hindi alam ng mga bata yan sa school, best friend. Oo, gawin nating mas current. Yun yung ibig sabihin ng current, current events. Gamitin natin ang mga current events natin para magturo sa mga estudyante natin ng honesty, integrity, good governance, obedience, at transparency. Okay, ilagay mo pa sa big words mo yan. One word, one day, every day. Connivance, collusion, integrity, greed, public works, ano pa yung mga sinabi natin? Honesty, integrity, good governance, transparency. Araw-araw yan, best friends. Sa loob ng 30 days, may 30 new words sila at alam nila ang ibig sabihin. Ayan, happy birthday! Bakit ba ganun ang pagbati natin? Sige na. At huwag mong kalimutan yung ating
piso para sa radyo. Nag-iipon po tayo ng pambili ng radyo. 500 pesos ang isa. Kaya kung may 500 pesos ka, padala mo na sa 1143 DZMR. Nasa baba po yung ating bank account number at saka yung QR code ng ating pong GCash. Kasi gusto po nating makaipon ng 1,000 mga radyo na pwede po nating ipamigay sa mga best friends po natin na walang kuryente. Ayan, so solar radios po ang pinamimigay po natin. Ayan ha, kaya kung may 500 pesos ka na, GCash mo na agad dyan, best friend. Dito, malapit na mapuno yung Ayan, oo, hindi lang po piso ang laman nito. Ayan ha, dito lang sa ating program, Gising, matamis ang buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect socket, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Philippians chapter 4, verse 13. Marami pong nakaka-memorize ng verse na ito, no? Ayan. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Lahat ng bagay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. At gusto rin natin palakasin ang ating mga batang babae, no? Yung mga anak natin, yung mga batang babae. Take away po natin para sa mga girl child na yan, ano? Lagi po tayong magtiwala sa Diyos. Total, sabi ng ating Panginoon, I can do all things through Christ. Sabi ng ang promise ng Bible, no, if we do it sa pamamagitan ng lakas ng ating Diyos, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. I can do all things, lahat kaya kong gawin sa pamamagitan ng lakas na galing kay Kristo. So magtiwala tayo sa Diyos na ibibigay ng ating Panginoon ang lakas na kailangan po natin. Physically po yan, emotionally, spiritually, no? Hindi lamang po physical strength yan, spiritual strength pa. Intellectual strength, emotional strength, social strength, and country that is strong. Ayan. So, best friend, kung ikaw isang batang babae, no? 9 years old, 10 years old, 10, 11, 12, 13, 14, mag-aral kang mabuti. Ayan, mag-aral kang mabuti ha. Para maging matatag at mas matibay ang iyong kinabukasan at mas matatag na magagawa mo at matutupad mo ang iyong pangarap. At para sa mga adults, para sa mga teachers po natin at parents, no, makinig tayo at magbigay ng suporta sa ating mga anak na bata, na babae. Labanan po natin ang discrimination, pang-aabuso sa anumang anyo. Kasi maraming anyo po ang abuses, no? Different kinds ang abuses. So, again, ngayon ko nakita, no, maganda ring topic yan, no? Abuses, teka, isusulat ko. Ganon, no? Abuses. Iba-iba ang mukha ng pang-aabuso. Pero dapat maging matibay po tayo sa pagbibigay ng protection sa ating mga anak. So maging modelo po tayo ng katapatan at pagmamahal. Hindi lamang sa ating asawa, kundi kahit po sa ating anak. Tulungan po natin sila, ma-empower po sila. Ano? And of course, tayo bilang mga best friends, tandaan po natin, ang batang babae ay hindi lamang po pag-asa ng bayan. Sila din po ang katuwang natin sa pagbabago. Ayan. So, sa mga salitang yan, nice nating tapusin ang ating program. Thanks so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo.
tamang uri umaapaw. Dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda